Mr. Chair, inamin po naman ng ating mga resource persons dito, number one, meron pakalat-kalat na mga almost 10,000 na mga Chinese o anuman ang kanilang foreign identity na ang karamihan dyan wala ng passport. Pangalawa, among the 10,000, meron pa din, Mr. Chair, na mga Pogo Hub na minamanage ng ibang mga ito. Pangatlo, inamin din natin dito na itong mga to are not recognizable. They can be recognized sapagkat nagkokontakan itong mga to eh. May mga kontak ito, may mga leader po ito eh. Pangapat, na-establishin po natin na kung sila yung mga Chinese, ginagamit ng certain Chinese government ito. Oo. Para magpakalat-kalat itong mga to. Na panglima, tinanong ko, I do not know kung sino tinanong ko dito, either the NBI or the Bureau of Immigration, kung meron tayong sapat na lugar para i-quarantine itong mga nahuhuling ito para hindi na pakalat-kalat. So I would like to ask the Director General of the Bureau of Bucor, no? Yung Bucor, meron ba tayong lugar na pwedeng ilagay itong mga taong ito pag nahuli sa ito, illegal aliens na ho ito eh. Illegal aliens na ito eh. Therefore, they must be arrested kung alam natin. So do we have any place for them na ilagay muna sila? Oo. Kaysa sila'y magpakalat-kalat at magdala ng mga sakit sa ibang mga kababayan natin. Mr. Chair, Your Honor, we have facilities that we allowed the NBI and the Bureau of Immigration sa loob po ng NBP. For NBI, about mga 100 po. And sa immigration po, about 500. It's already done, and they can put their detainees there. Kayo pa ba ang may control ng Fort Magsaysay na pinagawa ng Chinese na for rehabilitation program ng mga drug addicts? This is controlled by DOH and DND. Pero of course, operated by 7th Division. Ang alam ko, walang masyadong tao ron sa loob eh. And that can actually accommodate 10,000. So siguro, Mr. Chair, ang request ko lamang, dapat itong PAOK natin, NBI, Immigration, kapag napag-usapan dito yung all-government approach, magsama-sama na at ulihin itong mga taong ito na pakalat-kalat na later on ay magbibigay ng sakit sa ating mga kababayan, hulihin sila, i-quarantine, ilagay doon sa mga facilities habang sila ay naghihintay, ma-deport. Tama ho ba ako, Mr. Chair? Tama ako, Director Diyan Katapang. Mr. Chair, Your Honor, you're right. How about, Yusek Gilbert Cruz? Okay ba ho yung suggestion natin? Yes, Mr. Para Chair. mayroon na po tayong decision dito kasi naghihintay po ang taong bayan, pinapanood tayo eh. Tama po yun, sir. Okay, therefore, Mr. Chair, my proposal is that these government agencies involved now should come together as an all-government approach thing, should come together now to finally arrest these people that are pakalat-kalat, including all of those who are owners of small Pogo Hub, na lahat yan illegal na ngayon, and I would even think that even the LGUs that gave them permits should also be prosecuted properly. Oo. So, sa akin po, ang proposal ko dito, perhaps proposal of Quadcom, ay pag-uulihin na ito, all government na po sa po ito, maganda na po tayo nung, sabi na yung DOH, paggamit na po yung Fort Magsaysay Rehabilitation Center, total, Chinese naman nagpagawa niyan. So, Chinese na ilagay natin dyan. You see that? So, sa akin po,
that would be my proposal upang magbigay na ng closure itong problemang ito na pinag-uusapan pa natin since 2024, Mr. Chair. Yun lang po ang gusto kong sabihin. Mr. Chair. Yes, Congressman John, please proceed. I still continue, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, natanong naman po yung mga gusto kong malaman from BI tsaka sa DOLE. But balikan ko lang po ang si Yusek Cruz. Yusek, you said, dito po sa you presented to us yung mga illegal na nag-ooperate ng mga POGOs, no? After the executive order na ating presidente. Were you able to at least, determine kung if these illegal POGO operators are operating independently from one another or meron bang umbrella na pagsasabihin natin, sabi mo kayo may big boss hindi ba? May bang connection from one POGO operation in Pasay from the one that you have cracked down in other areas? Were that included as part of your assessment or investigation? Gusto natin malaman how they operate Yes, Mr. Chair. May mga nakita po kami, especially in the documents during the research, may mga nakita po kami na yung mga incorporators dun sa SEC, pare-parehas po ron sa iba-ibang POGO hubs. So, kung titingnan natin, parang isang grupo lang po yung nag-ooperate. So when you say or incorporators, we assume na meron silang articles of incorporation, right? Yes, we're talking of big POGO hubs, sir, yung mga nauna pong hinuhuli. Okay, pero sa ngayon, itong na-crackdown ninyo, meron kayong nakitang ganong semblance of, at least a sense of ownership or monopoly, if I may use the word, for this illegal operation of POGO to continue on in many areas. Sa ngayon, sir, naabot nyo pa ba yun? Hindi pa. Inaabot po namin yan, sir, yung kung sino yung may-ari, sino yung mga nagpapatakbo. So, sa ngayon, sir, yung mga maliliit, sir, parang free for all Ano yung free for all? So, independently? Opo, sir. Ganun na, sir, yung nangyayari. Okay. Opo. Sige. Mr. Chair, gusto kong malaman balikan ko lang din ng gusto kong makuha sa DOLE, DOLE, pero Region 3 ka lang, no? Yes po, Mr. Chair. But based on the operation, but your region has been in constant coordination with with other agencies insofar as POGO operation, am I correct? Yes, sir, Mr. Okay. Chair. Gusto ko lang malaman kasi yung pagpasok ng mga mga workers. Kanina sabi ng BI, gusto ko malaman yung mga visas ba na nakukuha nitong mga workers na ito in POGO, is that the regular working visa that we issue or meron pang pumapasok talaga na tourist sabi nga ni Chairman Ice, tourist and pagdating dito kinonvert nila into working visa? Mr. Chair, lahat po ang mga yan pumapasok as tourist. And then, pagdating po dito, sa kanila kino-convert to a working visa. Sa kanila kino-convert. So, ibig sabihin, gusto kong malaman, is there a mechanism for us to identify or learn or know from the side of DOLE, itong mga recruitment agencies, if they have, for example, local partners here that may be of help to convert these visas into a tourist visa into a working visa? Meron bang ganon? Have you looked at that kind of angle? Kasi gusto kong malaman from, yes, respond ka muna. Yes, sir. Yung procedure po, kapag magko-convert from tourist to a working visa, yung 9G visa, isa po sa mga requirements dyan yung alien employment permit. Yan po, kinukuha sa lugar kung saan magtatrabaho yung foreign national. So kapag wala pong alien employment permit yung foreign national, hindi po siya makakapag-apply ng ng 9G visa. And then pag nag-apply po siya ng 9G visa, may petitioner po tayong tinatawag. Yung petitioner na yun yung pinaka-sponsor niya at magtatrabaho para sa kanya pag nandito na po. Okay. Kasi nakikita ko, Mr. Chairman, they have the way to circumvent the law, di ba? Papasok sila dito as mga turista and then convert that here as a working visa. So parang they allow that kind of process to go on
But if you look at it,